mula sa premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba di kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters, purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Sumasahim papawid mula sa premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aalab ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalab na balita sa Cagayan at Northern Luzon at sa buong Pilipinas. Mula sa DZYT 765 SMNI Radio News Center sa Tuguegarao City, narito ang inyong News Blasters. SMNI Radio News Blast. Oras alas 6 ng umaga, araw ng Lunes, Mayo 11, 2026. Para ang oras na yan ay hatid sa inyo ng RBC Cable. Para sa ating mga headlines, sa ating mga balita nasyonal sa buong Pilipinas, 28 lugar na sa bansa nasa Danger Hate Index ayon sa Pag-asa.
Nagbabala ang Pag-asa na mayroong 28 lugar sa bansa na magkakaranas ng danger heat index ngayong araw, Mayo 11. Kabilang na may pinakamataas na 44 degrees centigrade ang Dagupan City, Apare, Kasiguran, San Jose, Occidental Mindoro, Cuyo at Dumangas. Nasa 43 degrees centigrade naman ang ilang lugar gaya ng Lawag, Tugigaraw, Puerto Princesa at Rojas City, habang 42 degrees centigrade naman sa Naiya, Pasay at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, sa ganitong antas na posibleng makaranas ng heat cramps, heat exhaustion at maging heat stroke sa matagal na exposure. Mahigit 40 lugar pa ang inaasahang nasa extreme caution level, habang ang Baguio City ay nasa mas mababang 28 degrees centigrade lamang. Pinapayuhan ang publiko na umiwas sa matinding init at uminom ng sapat na tubig para maiwasan ang heat-related illnesses. Sa iba pa nating mga balita, PNP nakapag-alerto ng posibleng lahar ng Bulkang Mayon dahil sa Bagyong Kaloy. Inihanda ng Philippine National Police ang mga tauhan nito para sa posibleng lahar flow sa paligid ng Bulkang Mayon dahil sa pagpasok ng Tropical Storm Kaloy. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartasis Jr., nakipag-ugnayan na ang PNP sa mga LGU para sa preemptive evacuation at mabilis na emergency response. Una nang nagbabala ang Office of Civil Defense na maaaring magdulot ng lahar ang malakas na ulan sa paanan ng bulkan. Sa iba pa nating mga balita, VP Sara Duterte nagpaabot ng pasasalamat sa pagpupuri sa mga ina. Nagpaabot ng pasasalamat ang pagpupuri si Vice President Sara Duterte sa lahat ng mga ina sa kanyang mensahe para sa pagdiriwang ng Mother's Day noong linggo. Binigyan din ni VP Sara ang mga sakripisyo ng mga ina sa pagpapalaki ng mga anak at pagtutugon sa responsibilidad sa tahanan at trabaho kasama ng mga OFWs na nanatiling malayo sa kanilang mga pamilya. Dagdag pa niya ni VP Sara, ang pagiging ina ay isang hamon na may kaukulang bigat at kaligayahan dahil sa patuloy na pag-alaga at pag-aaruga ng mga anak. Sa iba pa nating mga balita, kampo ni VP Sara hindi dadalo sa gagawing butuhan ng Kamara sa impeachment case. Hindi dadalo ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa deliberasyon ng plenaryo ng Kamara kaugnay na impeachment case laban sa pangalawang Pangulo ngayong araw. Ayon kay Attorney Michael Pua, tagapagsalita ng 16 members defense team ni VP Sara, walang balak ang kanilang grupo na magpunta sa Kamara at ayaw nilang mag-assume kung ilang boto ang makukuha ng impeachment. Sa halip, imomonitor lamang nila ang magiging botohan kung aabot sa 106 boto ang impeachment case. Kapag naipasa ang article na impeachment ay agad ipapadala sa Senado para sa paglilitis na pamumunuan ni Senate President Vicente Soto III. Tiniyak naman ng kampo ni VP Sara na handa silang humarap sa impeachment trial sa Senado. Sa ating pang mga balita, Kamara, pagbubutuhan ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Nakatakdang bumuto ngayong araw, Mayo 11, ang Kamara sa ulat ng Committee ng Justice na nakakita ng probable cause upang i-impeach si Vice President Sara Duterte.
tutukuyin ng sabutuhan kung ipasa sa Senado ang 4 na artikulo of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Batangas 2nd District Representative at Justice Committee Chairperson Joel Roestro, handa ang komite na ipagtanggol sa plenaryo ang mga natuklasang ebidensya at mga pagdinig ng nagbunga ng unanimous na pag-aproba sa impeachment report. Nauna nang bumuto ang Justice Committee ng 53-0 para i-rekomenda ang impeachment ni Duterte at kasundo nito ang inaprubahan din ang 50-0 ang committee report o resolusyon na nagtaas ng mga artikulo ng impeachment para sa plenary deliberation. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan ang hindi bababa sa isang ikatlo or 1/3 ng mga miyembro ng Kamara o 106 na boto mula sa 318 miyembro upang maaprubahan ang impeachment at agad na maipasa ito sa Senado para sa paglilitis. Kung hindi makakuha ng sapat na boto, automatikong mababasura ang reklamo. Isasagawa ang nominal voting kung saan isa-isang tatawagin ang mga mambabatas upang hayag na iboto ang kanilang yes or no. Nakatuon ang talakayan sa 4 na pinagsamang articles of impeachment na nabuo matapos ang pag-isahin ang mga paratang mula sa pila ng Cabrera impeachment complaint. Kabilang ng paratang ay umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential fund sa OBP at DepEd. Tinatalakay din ang ulat ng Anti-Money Laundering Council nag-flag ng billion pesos transaction sa kaugnay umano ng ni BP Sara at sa asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Kailangan ng 106 boto o 1/3 ng Kamara para maipasa ang impeachment sa Senado. Kapag naaprubahan ang paglilitis ay pangasiwaan ng Senate President Vicente Soto III bilang presiding officer ng impeachment court. Sa iba pang mga balita, PDP laban binabalaan ang mga politikong susuporta sa impeachment ni BP Sara Duterte. Nagbabala ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan PDP laban na hindi papayagang tumakbo sa ilalim ng kanilang partido ang mga politiko na sumusuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa PDP laban, iba blacklist ang mga mambabatas na boboto pabor sa impeachment na posibleng maglagay sa sariling kandidato ang partido sa kanilang mga distrito. Iginiit ng partido na usapin ito na political accountability at tinawag na political driven of impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Samantala, aprobado na ang House Committee ng Justice na pinamumunuan ni Representative Joel Roestro ng article of impeachment na talakayin sa pagbubutuhan ng kapulungan ngayong araw, Mayo 11. Kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto upang ipaipasa sa Senado ang impeachment complaint na ayon kay Senate President Vicente Soto III ay agad na didinggin bilang impeachment court kapag matanggap. Ayon naman kay Mayor Basti, ibinunyag na nalang kongresista umano'y binigyan ng insentibo para sa impeachment ni BP Sara. Nanawagan si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa mga mambabatas na Cebuano
na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ng alkalde na may ilang miyembro ng House of Representatives na umano'y inalok ng mga insentibo kapalit ng pagboto pabor sa pag-impeach sa kanyang kapatid. Ginawa ni Mayor Basti ang pahayag noon Linggo, Mayo 10 sa paglulunsad ng Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics o RAGE Coalition sa Cebu City. Nakatakdang bumuto ang Kamara sa Article of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo ngayong araw, Mayo 11. Ayon kay Mayor Basti, kabilang sa mga umano'y inalok sa mga mambabatas ang 200 million pesos halaga ng mga proyektong infrastruktura kapalit ng suporta sa impeachment. Idinagdag pa niya na may umano'y alok ng 3 milyong piso bawat buwan sa loob ng 12 buwan sa ilalim ng maintenance and other operating expenses, kasama paunang 2 milyon piso bilang kapalit ng suporta sa impeachment bid. Senate President Vicente Soto pinapasa Diyos na ang napaulat na pagpapatalsik sa kanya bilang leader sa Senado. Kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na may mga ulat ng umano'y plano para patalsikin siya bilang leader ng Senado kasabay ng pag-init ng usapan sa nakakatakdang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soto, nanatili siyang bukas sa anumang pasya ng kanyang mga kapwa senador at iginiit na ang kanyang panunungkulan ay nakasalalay sa tiwala ng Mayora habang pinaubaya na lang niya sa Diyos ang lahat ng pangyayari. Lumabas ang mga ulat ng Senate COP ilang araw matapos i-endorso ng House Justice Committee ng Articles of Impeachment laban kay Duterte na inaasahang tatalakayin sa plenaryo ngayong linggo. Iginiit nga naman ng ilang senador kabilang sina Sherwin Gatchalian at Erwin Tulfo na obligasyon ng Senado na dinggin ang impeachment at hindi ito dapat maantala sa isyong pampolitika o pagbabago ng liderato. Sa iba pa nating mga balita, 2 abogado ni PRRD sa ICC case umalis sa depensang bagong abogado na pili na. 2 pangunahing abogado ng depensa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-withdraw mula sa kanyang kaso sa International Crime Court kaugnay sa Crime Against Humanity. Ayon sa filing ng ICC Trial Chamber 3 na pinamumunuan ni Presiding Judge Juana Corner, asawa sina Judge Kibong Peck at Judge Nicholas Gilyao, na si Nicholas Hoffman ay umatras matapos umano'y mag-expire ang kanyang kontrata at dahil sa reorganization ng depensa. Nauna ang pinayagan ng korte ang pag-alis ng Associate Counsel si Dab Jacobs habang tiniyak ng depensa na may bagong abogado ng kapalit. Kasabay nito, inahayag ng depensa na lumala umano ang kalusugan ni PRD habang nakakulong sa Hague, kabilang ang pagkahulog, memory lapses at posibleng cognitive decline. Samantala, kinumpirma ni Kaufman na pinakilala na sa ICC Detention Facility ang bagong counsel ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Kaufman, naganap ang acquaintance visit noong Mayo 9 matapos aprubahan ng Registry of Court of kahilingan nito. Ibinunya din Kaufman na si Veronica Katie Duterte at common law partners na si Silieto Hanilet,
advansin niya ang pumili ng abogado ng dating Pangulo. Hindi pa pinalabas ng kampo ni Duterte ang pakikinlanlan ng bagong abogado. Sa iba pa nating mga balitang nasyonal, PNP wala pang natatanggap na arrest warrant versus Senator Bato de la Rosa mula ICC Task Force binuo na. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na bumubuo na ang Task Force ang pamalaan kaugnay na hindi biniprikadong ulat hinggil sa manoy arrest warrant ng International Crime Court ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Remulla, noong Sabado, Mayo 9, kararating lamang ng impormasyon kaya't kasulukuyang inaalam pa ang katotohanan nito at binanggit na ang nasa Davao Region umano ang senador. Nilinaw naman ng Philippine National Police or PNP nitong linggo na wala pa silang natatanggap na opisyal na arrest warrant mula sa International Criminal Court or ICC laban kay De La Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartases Jr., handa na ang PNP na tumugon sa anumang legal na utos, ngunit dapat ito ay dumaan sa tamang proseso na may due process. Nilinaw rin ng ICC na wala pa itong inilabas na bagong arrest warrant kaugnay sa kasong crime against humanity ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang lumutang ang usapin ng warrant dahilan kung bakit hindi na rin regular na nakadadalo sa session si De La Rosa mula Nobyembre 20, 2025. Giniit ng PNP, manatili silang apolitikal at nakatuon sa kahandaan at pagsunod sa batas sa anumang posibleng aksyon. Sumasahib papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba di kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters, purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078
844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diverson Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNR Radio, Tuguegarao. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNR Radio, Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Muling nagbabalik ang SMNR Radio News Blast. SMNR Radio News Blast. Oras, alas 6:22 ng umaga. Ang oras na yan, ang time check na yan ay hatid sa inyo ng RBC Cable. Para sa ating mga lokal na balita, mas mahigpit na bantay sa pamilihang kontra overpricing. Naglunsad ng inspeksyon ang lokal na pamahalaan at Department of Trade and Industry sa mga pangunahing pamilihan upang tiyakin na sumusunod ang mga tindahan sa tamang presyo ng bigas, gulay at iba pang pangunahing bilihin. Nagpaalala rin ng mga opisyal ng mga namimili na agad magsumbong kung may napansing hindi makatarungang pagtaas ng presyo. Sa ibang pang mga balita, libreng check-up at gamot ipinagkaloob ng mga residente. Nagsagawa ng medical outreach program ang City Health Office para sa mga residente ng ilang barangay sa lungsod. Kabilang ng mga serbisyong binigay ng libreng konsultasyon, blood pressure, monitoring at pamimigay ng maintenance medicine para sa senior citizen. At naglaan ng curfew sa mga kabataan, mahigpit na pinatutupad. Mas pinaigting ang mga barangay opisyal at kapulisan ang pagpapatupad ng curfew para sa mga minor de edad. Layunin nitong mapanatili ang disiplina at maisagawa ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga kabataan lalo na sa gabi. Dagdag sa ating mga balita, dagdag ilaw sa kalsada ikinakabit ng ilang mga lugar. Nagkakabit ngayon ng mga karagdagang street light ang city government sa mga madilim na bahagi ng kalsada upang matulungan ng seguridad ang mga residente at motorista. Inasahang mababawasan nito ang mga aksidenteng krimen sa gabi. Samantalang mayroong mga feeding program para sa kabataan isinasagawa. Naglunsad ng feeding program ang ilang volunteer group sa barangay official para sa mga batang kulang sa nutrisyon. Bukod sa pagkain, namamahagi rin ng school supply at vitamins sa mga benepisyaryong pamilya. Iba pang ating mga balitang lokal, fire safety inspection pinag-igting sa mga establishmento. Nagsasagawa ng masusing inspeksyon ang Bureau of Fire Protection sa ilang establishmento sa lungsod upang tiyakin na sumusunod ang mga ito sa fire safety regulation. Kabilang sa sinusuri ang mga fire extinguisher,
emergency exit at electrical wiring upang maiwasan ang sunog. SMNR Radio News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNR Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 478 Diverson Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNR Radio Tuguegarao. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo.